Isang nagpakilalang bagman ikinanta na suportado ng Pogo at drug lords si VP Sara. Ang kontrobersyal na mga magnetic lifter na ginamit sa pag-smuggle ng shabu na nagkakahalaga ng bilyones, itinuro sa mister ng pangalawang Pangulo. Narito ang ating exclusive political update. Hawak ngayon ng Abante at Billionaire News Channel ang kopya ng 5 pahinang notaryadong sinumpaang salaysay ng isang Ramil Lagunoy Madriaga. Matapos kong matunto ng abogado ni Madriaga na una lang binanggit na naging abogado rin siya ni Kerwin Espinosa. Sa eksklusibong panayam, sinabi ni Attorney Raymond Palad na nag-reach out sa kanya si Madriaga matapos makaramdam ng pangamba kasunod ng ilang beses na umanong pagbisita sa kanya ng mga taong konektado kay Vice President Sara Duterte. Lately kasi may mga dumadalaw sa kanya doon na sinasabi niya na tao or identified kay BP Sara. And nagwo-worry din siya doon sa safety niya ron sa loob, kaya talagang minsan gagawa ng paraan niya na matawagan kami para lang magkaroon ng urgent visit sa kanya para masabi niya yung nalalaman niya. Nakakulong sa BGMP facility si Madriaga matapos siyang madiin sa 3 counts ng kidnapping na kanya daw ngayong pinababasura sa korte. Sa kanyang sworn affidavit, 2016 siya pinakilala sa pamilya Duterte at nang manalong Pangulo sinoy Mayor Digong Duterte, nagbibigay siya ng intel sa Pangulo kaugnay ng Oplan Double Barrel. Dati na raw siyang nagtrabaho bilang intel officer sa Finance Department, National Security Council, ISAF at sa PSG. 2018 nang direkta siyang nagtrabaho kay Mayor Sara para magbigay ng intel reports para sa dapat ay presidential campaign ng Mayora mula 2021 hanggang 2022. Batayan niya sa utos ni nooy Davao City Mayor Sara Duterte bilang national convener, itinatag niya ang Inday Sara Duterte is my president at ang pondo na ginagamit umano nilang pondo noon ay pera mula sa mga pogo operator at drug dealer. Kasama rin sa napondohan ang ibang support group para sa kandidatura ni Mayor Sara. Katunayan niya ang kontrobersyal na magnetic lifter noong 2018. Mister ni nooy Davao City Mayor Sara ang nag-utos sa kanya para mailabas ito sa kustodiya ng Bureau of Customs sa Manila International Container Port na kalaunan ay natagpuan sa Cavite na wala ng laman. Sa kwento niya sa akin talaga lang, wala naman daw talagang alam yung tagubat, naging biktima lang. Siya dapat ang maglalabas noon dahil labas-pasok nga daw siya sa custom. Pero dahil hot item, hindi niya nilabas at may report na lang niya doon sa nag-utos sa kanya na hot item, sir, may nakamata na dyan. So, dinaan na lang sa... Ang term niya is pinera na lang, kaya nilabas yung magnetic lifter. Nang manalo si Sara bilang Vice President, inatasan daw siyang bumuo ng Vice Presidential Security and Protection Group para sa seguridad at intelligence work ni VP Sara. Siya daw mismo ang nagpakilala at nagrekomenda kay Colonel Dennis Nolasco na isa umano sa mga estudyante niya sa Presidential Security Group. At si Nolasco naman ang kumuha ng serbisyo ni nooy Colonel Raymond Dante La Chica para pamunuan ang Vice Presidential Security and Protection Group. Naging katrabaho niya umano sila Nolasco at La Chica para mag-transport ng malalaking halaga ng pera sa iba't ibang tao, batay na rin umano sa utos ni VP Sara. Isang duffel bag umano na puno ng pera ang dineliver sa isang comedy bar na pag-aari at binibisita ng mga alumni ng San Sebastian College of Law na nasa Timog Avenue sa Quezon City. Mayroon din umano siyang dineliver na duffel bag na naglalaman din ng 33 hanggang 35 million pesos sa Cabuyao, Laguna na laan para sa isang mayor. Nasa 80 million pesos naman ang idineliver niya sa parking lot ng malaking mall sa Mandaluyong kung saan kaparehong paraan ang ginawa niya sa ombudsman na iiwan ang sasakyan na naglalaman ng pera at iniwan ang susi ng kotse sa ibabaw ng kaliwang unahang gulong. Kalaunan niya ay nakita niya na lang na minamaneho ng asawa ng isang ombudsman prosecutor na kaklase umano ni VP Sara sa law school ang kaparehong sasakyang kanyang iniwan. Pebrero noong 2020 niya ang pinakamalaking delivery niya ng pera na umabot ng 1 bilyong piso lulan ng Super Grandia na kanyang kinuha sa parking lot ng fast food chain sa Kamuning, Quezon City. At idineliver ang sasakyan sa Katarungan Village sa Muntinlupa City na kinuha ng 2 lalaking nakaabang doon ang dala niyang Grandia. At kalaunan niya ay nakatanggap siya ng tawag mula mismo kay Pangulong Rodrigo Duterte na napunta na sa dapat makatanggap ang nasabing pera. Gusto niyang isubmit to sa Office of the Ombudsman para magkaroon ng investigasyon kasi
nasa power naman ng ombudsman na magpadala ng fact-finding body doon or magpadala ng mga investigador para ma-validate nila yung kwento rito. Sabi ni Attorney Palad na buo ang affidavit batay sa mga sulat kamay mismo ni Madriaga na kanyang isinusulat sa 4 na beses na pagbisita ng abogado sa BJMP facility. Nanotaryohan ito nito lang November 29 matapos mapayagang makapasok sa BJMP facility ang dry seal at ang abogado kung saan pinanumpaan ni Madriaga ang kanyang salaysay. Nabigyan na ng kopya nito ang Office of the Vice President para sa pahayag ni VP Sara na ating i-ere sa oras na magsalita ang pangalawang Pangulo. Bukas din ang Abante at Bilyonaryo News Channel sa iba pang pangalan na nabanggit sa sinumpaang salaysay ni Madriaga.